guys, samahin nyo akong manahin ng bedsheet. Bubuuhin na to. Isang bedsheet na coverlet. Inumpisahan ko na to kanina pang umaga. Alas 7 pa lang nananaga na ako. Kasi malaki to eh. Siguro alam nyo naman yung mga bedsheet na coverlet. Hindi nyo pa alam guys. Bata pa lang ako, marunong na ako manahin. When I was 14 years old. Kasi ako po ay lumuwas ng kamay nilaan. Naging trimmer ako, tapos naging mananahi ako dahil sa kagustuhan kong makapag-aral sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya. Ganito ang aking napuntahan, isang garments. Pero hindi pa ako nag-aaral, huminto ako niyan. Second year high school ako noon. Nag-aral ako the next year, pero marunong na ako lahat manahi. Kaya nagtrabaho ko as isang subcontractor ng mga damit. Pang-export siya guys. Kaya natuto akong manahi. 14 years old pa lang ako. Kaya lahat ng klase ng damit or ng lahat ng klase ng mga binubuong tinatahi, marunong po ako. Gumagawa na ako ng mga ganitong bagay. Hanggang sa ng ibang bansa ako ng 12 taon. Factory worker pa rin ako. Textile, garments po ang trabaho ko. Electronics, lahat yan nagagawa ko. Kaya lahat ng uri ng gawain sa pananahi ay alam ko. Kaya bumili ako ng sarili kong makina para magawa ko yung gusto ko. Kung may magpapatahi kahit anong klase, hindi lang ako nananahi ng damit kasi matrabaho, marami siyang tabas. Wala naman akong lamesang tabasan. Kung napapansin niyo yung mga vlog ko, sa sahig lang ako ng bahay namin nagtatabas. Ang ginagawa ko lang sa ngayon, pagka may nagpagawa, kortina at bedsheet. Tapos mga repair, palda, pero kahit pag wala lang pasok ko yan nagagawa. Kasi pag may pasok sa school, may tindahan kasi ako sa school, nagtitinda din kami doon. Pero pag may extra oras naman at may nagpagawa, tinagawa ko. Ginagawa ko na rin negosyo yan. Minsan mananahi ako ng maraming bedsheet at saka punda ng unan. Dinadala ko doon sa tindahan namin. Sa may tabi ng school, marami naman bumibili. May nag-o-order pa nga. May mga nagpapatahing mga teacher. Yan ang malaking experience ko, na hindi man ako nakatapos ng college. Yan lang ang pinagmamalaki ko talaga. Trabaho ko alam ko, mag-factory worker. At habang buhay kong kaalaman yan. Kasi ang pananahi po ay isang professional na rin, dahil kahit saan ka pumunta pwede kang magtrabaho. Kasi kung walang mananahi, wala tayong damit, diba? Wala tayong kortina, wala tayong bedsheet, gumagawa din pala ako ng mga set cover. Tumatanggap din ako niyan pag may nagpagawa sa akin, yung malapit lang, kasi mahirap kasi pag set cover. Sukat, ipipit mo, isusukat mo, ipipit mo. Ang bedsheet kasi madali lang, dahil pag nasukat mo siya isang beses, alam mo na yung mga length at saka wide niya, lahat nasukatan ko muna bago ko gawain. So ito, may nagpagawa sa akin isang coverlet na kama, dalawa. Mahal to pag bibilhin mo sa mall. Nasa 3,800 to 12,000. Depende pa sa tela. Kung ginagawa ko nga pala guys ay puro Canadian cotton. Gumagawa din ako ng Korean cotton. Mas mahal yung Korean cotton kasi ang price nun per yarda ay 190 dito sa Pilipinas. Napakaganda naman ang tela niya guys. Pero itong Canadian cotton, maganda na rin to kasi hindi siya mainit, hindi siya malamig sa kama, higaan. Mostly kasi yan ang mga ginagawa ko. Canadian cotton. Hindi ako gumagawa ng mga ordinary pang cover ng kama. Meron kasing tinatawag nilang cotton na China. Pangit din kasi yun, madaling mapunit, manipis pa yung mga per kilo na tela. Kung tutuusin, pwede ako mag-business ng ganito kasi lahat ng uri ng makina sa pananahi na hawakan ko na. Lahat ng machine
Kahit anong klaseng machine, gawaan ng short, gawaan ng Nike, button ng Nike, yung lahat na mga sticker na ginagamit. Alam ko kung i-operate yan kasi trabaho ko sa ibang bansa. Unang-unang alis ko papunta noon ng Taiwan ay sa Nike kami. Nike, gawaan ng Nike ini-export sa US. May mother company yung aming company sa US, kaya alam na alam ko yung mga accessories ng Nike. Kami ang bumubuo niya through computer. Pero ang mga machine namin di computer din. Tapos yung mga pubo na mga short, yung mga short na pang-export, mga panglaro, pangdala sa US yan. Kami rin ang gumagawa niyan. Ang tagal ko nagtrabaho sa ganito, textile garments. Marunong din po akong gumawa ng mula bulak hanggang sinulid, hanggang sa papunta sa tela, hanggang sa dyeing. Expert po ako dun sa mga trabaho ngayon kasi yan ang trabaho ko sa ibang bansa. Textile garments. Kaya alam kong gawin lahat. Ngayon, 50s na ako. Kaya hirap na, ayaw ko na din mag-abroad kasi na-achieve ko naman na yung mga gusto ko. Napatapos ko na yung 2 anak ko. Ayos na ang aming established na. Mawala man kami sa buhay, kumbaga mayroon ng karuunan ng aking mga anak. Kaya ganito na lang, pa-extra ng tindahan, trabahong konti pag may nagpatahi. Pero may makina talaga akong sadya noon pa man. Kasi yan talaga ang gustong-gusto ko. Dahil din ako nakapag-aral sa pananahi. Kagustuhan kong makapatapos ng high school hanggang sa nakapag-college ako ng ilang kaunting taon din lang. Dahil hindi ko naman kayang tustusan ang sarili ko dahil self-supporting nga ako sa Kamaynilaan since 86. Nang tumira po ako sa Maynila 1984. Nagtatrabaho na pa ako, batang-bata pa ako nun. 14 years old pa lang ako. Ang tatay ko kasi labas-pasok sa Maynila yan dahil sila yung mga sinaunang tao na mga sundalong Hapon ika nga. Kaya paluwas-luwas kami ng Maynila. Sinasama ko ng tatay ko, may mga tiyahin kami sa Marikina. Marami silang kakilalang may mga garments sa parting Pasig. Kaya dyan ako po nagtrabaho sa Pasig unang-una. Pateros Pasig, dyan po ako nagdalaga. Kasi ang dami namin kamag-anak dyan sa side ng Kerpat ko. Ito na, pumasok ako sa isang garments, makapag-aral lang ako. Huminto ako ng 1 taon para lang makapagpa-enroll the next year. Yan, nag-aaral ako, nagtatrabaho sa gabi, nag-aaral na 6 na oras, tapos nagtatrabaho sa araw para lang may suporta. Pero malaking halaga nung kinikita namin sa tahian kasi mura lang naman ang bilihin. Kaya ito, hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa nadala ko yung knowledge ko na yan. Nag-factory din ako dito sa Laguna. Napakatagal ko rin nag-factory. Na-regular ako sa mga factory ng ganitong garments. Pero mas ginusto kong mag-abroad. Kaya, ayun, nadala ko pa rin siya hanggang abroad. Hanggang sa lahat, natuto na ako mula sa textile, mula sinulid, mula bulak hanggang sinulid, hanggang tela, hanggang dyeing yan. Alam ko kung i-operate yan. Spinning, dyeing, speedo, yan yung mga ginagawang tela natin. Skilled ako sa mga ganyang trabaho, saka sa ganito. Di bali nang magtrabaho ng ganito, wag lang ako mag-opisina halimbawa man, mas masakit sa ulo ito kasi hindi. Pag ganito sarili mo, wala kang amo, di ba? O, ayan o, nabubuo ko na yung isang kubrekama, coverlet kasi to. Ayan, hanggang dito na lang guys, natatapos na. 2 to eh.